This is Crossroads Media. When your ambition, my dear friends, align with your purpose, with what you truly believe in, you'll find peace kahit sa failure. From ideas that spark change to stories which inspire growth, we'll uncover what lies ahead and shape the future together. Welcome to What's Next with Jovit Moya. Hello everyone! Welcome again to another episode of What's Next with Jovit Moya. Dito natin ina-unpack ang mga ups and downs sa buhay natin. At syempre, i-remind namin kayo, hindi kayo nag-iisa. So magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Alam nyo, simula po ng mga bata tayo, lagi nating naririnig, dream big, aim high. Kailangan meron kang ambisyon sa buhay. O, di ba? Yan ang sinasabi ng matatanda sa atin. Tama naman mga kaibigan. Ang ambisyon kasi, yan ang nagtutulak sa atin para lumago. Yan ang tinatawag na growth, ha? Nag-i-improve tayo dyan. Kailangan nating ng goals, yan. Kailangan tayong maging better. O, di ba? Pero minsan, napapaisip din tayo am I really defined by my ambition? Sino ba ako kung wala akong ambisyon? Minsan nagbabago kasi yung mga ambisyon natin, nagbabago yung gusto natin. So ang tanong, sino ba ako pag wala na itong mga ambisyon ko? Pag inalis natin lahat ng ating mga pangarap, lahat ng ating mga plano sa buhay, anong naiiwan? May saysay pa ba ang pagkatao ko? Yan ang magandang mga katanungan, mga kaibigan. And paminsan-minsan, maganda rin yung tinatanong natin yan sa ating sarili. Alam mo nyo, minsan pag kinakausap mo yung sarili mo, nagkakaroon ka ng clarity. Nagkakaroon tayo ng mga ideas, hindi ba? Kumbaga, parang tayong nagmumuni-muni para sa ating sarili, sa ating peace of mind. So, alam niyo mga kaibigan, ambition gives us direction. Pag wala ang ambisyon, mahirapan tayong magharap ng direksyon para sa isang magandang kinabukasan. So, ganoon din naman sa mga nangyayari sa buhay, minsan may ups, may downs. Ang ambisyon helps us move on. It helps us to say, you know what? I am better than this failure. I will change and pursue a different dream. Or, you can always say, I will do better and continue pursuing this dream. Dahil lahat tayo mga kaibigan, may dreams. So, minsan, nakakalimutan natin na yung goals natin, hindi po yan ang buong pagkatao natin. Dahil meron ding tayong parte ng ating pagkatao that says, be a good person. Help other people. Diba? Be nice. At higit sa lahat, give praise to God. So hindi lang yung ambisyon mga kaibigan, hindi lang yung pagsunod natin sa ating mga pangarap ang nagde-define kung sino tayo. Minsan, naisip din natin kung hindi natin maabot ang pangarap natin. At kung magbago man ang buhay natin, that God has plans for us. Di ba, lagi niyong nakikita sa mga post sa Facebook or kung saan. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Your plans to prosper, your plans not to harm you, plans to give you hope and a good future." Yan mga kaibigan. Ganda, di ba? God has a plan for you. Pero, kailangan din galing sa puso natin, galing sa utak natin, ang plano, di ba, na gagawin natin. Bakit? Kasi sometimes, mayroon tinatawag na divine wisdom. Yung akala natin, planong gusto natin, yan din pala ang planong ng Diyos para sa atin. And sometimes, matigas ang ulo natin, pinagpipilitan natin ang planong gusto natin. Hindi nangyayari. Bakit? Iba pala ang plano na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya I ask of you all, pray, ask for divine wisdom so that you may choose the right path. You may choose the right plan and become better people.
Sometimes kasi mga kaibigan, nasanay tayo, lalo na mga Pilipino, sa asa mentality. Ay, intayin ko na lang yung blessings galing sa langit, di ba? Pero mga kaibigan, nasa tao po ang gawa. We have to work hard while staying faithful and be ready for all the ups and downs that come with being a human being, because these are the things that will test the strength of your heart. It will test your faith in God. And when you pass all of this, you can be proud with your head held high and say, yes, thank you, Lord. I am successful. Marami rin taong hindi natin masasabing defined by their ambitions. Dahil maraming tao na hindi ambisyoso, pero may mabuting puso. Para sa kanila, ang goal lang nila sa buhay ay makatulong, maiambag sa buhay o sa pangangailangan ng ibang tao. Iba-iba po ang calling natin sa buhay, mga kaibigan. Hindi lahat tayo ay pare-pareho. Merong ibang naghahabol ng pera, yung iba naghahabol ng power, yung iba naghahabol ng hayahay na buhay, yung iba tahimik lang na buhay. Simpleng buhay. Magkaroon ng jowa, o di ba? Iba-iba tayo ng goals, iba-iba tayo ng plano, iba-iba tayo ng ambisyon. Let's be real. Hindi lahat ng plinano natin, hindi lahat ng pangarap natin ay natutupad. How many times did you get rejected? How many times did you not get the job you applied for? How many times, di ba, did your relationship break up? Walang forever, sabi nga. Minsan hindi naman natin kasalanan eh. Yung iba dyan, napakagaling mag-basketball. Ha? Sabi, magiging PBA player ako. In fact, makakakuha ako ng scholarship para sa college. Sports scholarship. Pero nabalian ka ng buto. Or napunitan ka ng muscle. So, nasira ang plano mo. Pero hindi dahil sa kakulangan ng iyong galing. Hindi dahil sa kakulangan ng iyong dedikasyon sa iyong ginagawa. But sometimes, sabi ko nga sa iyo, there are other plans that are for you. You just have to open your eyes and receive those plans. Yan, mga kaibigan, ang kagandahan ng buhay. Napakadaming pinto na pwedeng buksan para sa atin. Because sabi nga nila bakit tayo madidepress? Dahil hindi natin nakuha ang gusto natin. When God closes a door, remember, He's opening another one. Anyway, mga kaibigan, ang ambisyon natin can change, di ba? Bakit? Kasi nagiging mature tayo. We are shaped every day by our experiences, di ba? Yung everyday dealings natin with people, the frustrations, the successes. We know what works, we know what doesn't work by learning. So, our ambitions can change. Okay lang yun. Okay lang yon, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin kalat-kalat ang utak mo. Hindi sa ibig sabihin nun wala kang focus. Ang ibig lang sabihin nun, mga kaibigan, you are evolving. And as you evolve in your heart and in your mind, your ambitions must also change. Because sometimes the dream we lose isn't rejection. It may be protection. O, diba? May marami nagtatanong sa akin, paano mahirap lang ako? Paano yung mga ambisyon ko? My dear friends, yes, poverty or lack of resources may be a factor for not achieving our goals. Pero hindi po yun ang kabuuan ng kwento. Dahil dito sa Pilipinas, maraming pangarap ang hindi natutupad. Hindi dahil kulang sa sipag, kundi kulang sa chance. Alam nyo ang buhay, 20% lang ang talent. 80% ay the right time, the right chance. Yes, poverty can make ambition harder, but you cannot give up. Diba? If you work hard and you keep your eyes open for the right chance, grab it. Hindi pwede mahina ang loob mo.
Kailangan you have the guts para pag may nandyan yung chance, grab it kagad. Sabi nga sa ancient Rome, carpe diem, seize the day. Kasi baka hindi na bumalik yung chance na yun. Yes, poverty is of course very limiting pagdating sa resources. Pero hindi nito nalilimitahan ang pagkatao mo. Hindi nito nalilimitahan ang potential mo. Lalo na kung may pananampalataya ka, because you can walk together with God and say, yes, I can do this. Kahit mahirap ka, tandaan mo, binigyan ka ng Diyos ng talento. Binigyan ka ng Diyos ng maraming talento. It may be wisdom, it may be good looks, it may be an analytical mind, o baka magaling ka lang dumiskarte. Talent din yun. Lahat yan, mga kaibigan, ay pwedeng maging daan sa tagumpay. So, identify your strengths and your weaknesses. Embrace your strengths and accept your weaknesses. Because by then, you will not be lying to yourself and you can really focus on what you can do and not on what you cannot do. Kaya oo, pagiging mahirap, yeah. Pero focus tayo sa talento natin. And keep your eyes open for the right opportunity. Because that door will be open for you in the right time. So, ilang beses natin narinig sa mga magulang natin, "Nako, ang taas naman ang ambisyon mo. Oy anak, huwag masyadong mayabang ha. Huwag masyadong mataas ang ambisyon." Alam naman natin, mga lola natin, ganyan magsalita, di ba? Pero should parents say, don't aim too high? Tama ba yun? Alam mo mga kaibigan, out of love yan. They want to protect you sa disappointment. Pero, minsan, sa sobrang takot nating mabigo, nakakalimutan nating mangarap o sundin ng ating mga pangarap. Normal sa mga Pilipino yan. Bakit? Kasi parang sinasabi natin sa atin, kailangan lagi tayong magpakumbaba. Di ba? Yung kailangan humble ka lang. Para sa atin, mas negative yung maging mataas ang ambisyon. Negative yung maging confident. Pag confident ka, ang tawag sa'yo mayabang. Pero mga kaibigan, confidence is really what you need. Ito po ang sekreto ng mayayamang bansa. Yung mga citizen nila confident to try new things, confident to enter into ventures, confident to become entrepreneurs, confident to work hard. Tayo, lagi tayong nandun sa, alam nyo, natatakot tayo mabigo. Ay nako, dapat humble lang tayo. Hindi po natin kailangan maging humble lagi. We need to be driven by our ambitions. Doon lang po tayo magiging successful. Pag lagi tayo nagpapakumbaba, lagi nating maiisip na wow, napakaliit ng halaga ko. Pero hindi mga kaibigan, ang daming talent na binigay sa atin, ang daming potential na binigay sa atin. Gamitin natin yan ng buong tapang. Kasi hindi masama ang mataas na ambisyon. Pwede naman maging humble pero mataas ang ambisyon. Basta wala kang sinasaktang tao, wala kang nilolokong tao, wala kang tinatapakan na tao, walang masama i-pursue ang ambisyon mo. Yung mga hangarin mo, hindi masama yan. Hindi lahat nakasalalay sa sarili mo. Hindi rin lahat ipapaubaya mo sa langit. Mayroon tinatawag na balance. Yeah. Balance ng bilib natin sa sarili at balance ng bilib natin sa Diyos. Anyway mga kaibigan, pag-usapan natin ang dalawang klase ng ambisyon. Meron tayong tinatawag na authentic ambition and yung tinatawag na performative ambition. Ngayon kasi na nakatira na tayo or we live in the age of social media. So, ang challenge lagi sa atin is performative ambition. Paano ba ako makakapag-perform para ma-impress ang tao sa atin? Para marami akong likes, para marami akong followers. Yan mga kaibigan ang performative ambition. Yung pinapakita mo yung ambisyon mo, pinapakita mong ambisyoso ka,
pinapakita mong pinopursue o hinahabol mo ang iyong mga ambisyon para lang mapansin. Diba? Yung post mo, yun yung grind mo sa buhay. Your achievements, your dreams, kahit hindi totoo, but because you want validation. Alam nyo, ang ambisyon dapat galing sa puso. Minsan hindi na nasusunod yung puso. Kung ano na yung opinion ng ibang tao, yung validation ng mga social media, yun na lang ang hinahabol natin. Pero mga kaibigan, hindi yan ang dapat nating tingnan. Tingnan natin kung ano yung tunay na nasa puso natin sapagkat yung ambisyon na galing sa puso, pag yan ang hinabol mo, you will have contentment. You will feel the glory of success. Alam niyo ang authentic ambition, ito po ay, it's born from purpose. Ginagawa mo yan dahil yan ang conviction mo, naniniwala ka talaga dyan. Yan ang paninindigan mo. Kumpara sa performative ambition, wala, gusto mo lang ikumpara ka sa ibang tao o kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. Gusto mo kasi gusto mong patunayan sa iba na kaya mo. Pero mga kaibigan, mas mahalaga para sa akin yung tinatawag na authentic ambition. Kasi ito ang nagbibigay ng saysay sa ating pagkatao. Kaya kung may ambisyon ka, tanungin mo, ito ba ay performative ambition o ito ba ay genuine ambition? Ito ba ay ang plano ng Diyos para sa akin? O ito ba ay gusto ko lang dahil uso? When your ambition, my dear friends, align with your purpose, with what you truly believe in, you'll find peace kahit sa failure. Pero kung lahat ay para lang mapansin ka, walang katapusang cycle po yan. You will never feel enough kahit successful ka. You will still keep pursuing and pursuing success. Walang hanggang sa mapagod ka na lang. Diyan papasok yung burnout. Diba? Mababurnout ka kasi hindi galing sa puso mo. Trabaho lang. Sometimes ambitions kasi can be focused solely sa fame, sa wealth. Hindi po doon ang limit ng ambisyon. Diba? Ang daming klase ng ambisyon. Let's be honest. Lahat naman ng, well, hindi naman lahat. Kadamihan ng ambisyon ngayon talaga nakafocus sa pagiging sikat, sa pagiging mayaman. Fame at pera lang. Wala na yung mga conviction na gusto kong baguhin ang bayan ko, gusto kong makatulong sa ibang tao, gusto kong iangat ang antas ng Pilipino. Gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging hayahay ang buhay ng pamilya ko. Wala na po yung ganun. Napakahirap na maghanap ng ganun. Ngayon, kailangan bilyonaryo ako. Sino ka? Kaya ko kayong bilhin. Pati kaluluwa mo. Puro pagyayabang na lang ang nananaig, mga kaibigan. Puro pagtatapak sa ibang tao. Nawawala tuloy, mga kaibigan, ang kaluluwa ng pangarap. Sabi nga sa Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world if he loses his soul? Fame fades, my dear friends. Lahat tayo tatanda. Lahat tayo makakalimutan pag dumating yung bagong sikat, yung bagong uso. Yung pera nagagastos yan, nawawala yan. But character, yung reputation mo as a good person, the kindness you shared with someone, that lasts forever. Hindi mo kailangan maging mayaman o famous to be successful in the eyes of the people that you help, that you genuinely helped, and especially in the eyes of God. Sometimes, mga kaibigan, yung tahimik lang na worker, yung quiet worker, o yung honest na vendor, yung tapat. Pag sinabi niya, isang kilo yan, isang kilo talaga. O yung magulang nagtatrabaho ng mabuti, nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak. Sila pa ang tunay na matagumpay kesa dun sa bilyon-bilyon pera. Million likes. Success, my dear friends, is not
measured by how high you rise in the corporate ladder, in the political arena, in the social circles. Ang tunay na sukatan ng success is how much love and goodness you bring to others habang pataas ng pataas ang antas mo sa buhay. Habang pataas ng pataas ang antas mo sa buhay, lumalaki rin ang responsibilidad mo na ipamahagi ang mga biyaya ng Diyos sa iyo. Wala tayong pag-aari dito. Lahat yan pahiram sa atin. So ngayon, tanungin natin, who am I without my ambition? Kapag tinanggal mo ba lahat ng mga ambisyon mo, yung mga pangarap mo, mga dreams mo, mga plans mo, am I still me? Am I still a child of God? Am I still someone with value? Am I enough? Kasi mga kaibigan, kahit anong mangyari, hindi mo kailangang maging mayaman para mahalaga. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng pamilya mo. Mahal ka ng mga kaibigan mo. Basta ikaw ay maging tapat na tao. Ikaw ay maging mabuting tao. Huwag kang manloloko ng iba. Huwag kang magnanakaw sa iba. Huwag kang yuyurak ng puri ng iba. At huwag kang aapak sa mga taong nadadaanan mo sa iyong biyaheng paangat. Ambition, my dear friends, should serve you. It should inspire you. It should not destroy who you are. At kung mawala man ang iyong ambisyon, basta may pananampalataya ka, magbubukas at magbubukas ang panibagong pinto o panibagong yugto sa buhay mo. So yes, my dear friends, be ambitious. Mangarap ka. Walang masama. Pursue your dreams. Magsikap ka. Planuhin mo ang kinabukasan mo at gumawa ka ng paraan. Magsikap ka para makamit mo ang iyong mga pangarap. Because God gave you the brains, a heart, and hands so we may build our future. Let us use these gifts wisely. Pero wag nating kalilimutan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung gaano kataas ang narating mo, kundi kung gaano ka naging isang ehemplo ng kabutihan. Paano mo na ipamahagi sa iba ang pagmamahal ng Diyos na binigay ka sa iyo? So let your ambition be guided by faith. And let your faith be strengthened by your ambition. Because in the end, my dear friends, the best kind of success is when you can look in the mirror at sabihin sa sarili nyo, I worked hard. I dreamed big. I stayed true. I trusted God. And I am a decent human being. Maraming salamat po, mga kaibigan. Always pause, always wonder, and always ask, what's next? This is